Matapos ang higit isang dekada, nakatakda ng iuwi sa Pilipinas ang death row convict na si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, pumayag ang Indonesian government na ipagpaliban muna ang pagbitay kay Veloso. Taong 2010 nang mahulihan ng droga si Veloso sa Indonesia at masintensyahan siya ng bitay. 2015 pa dapat siya isasalang sa death row pero naudlot ng mahuli ang kanyang recruiter na nagpuslit daw ng droga sa bagahe niya. Ayon sa Department of Justice, target maiuwi si Veloso bago magpasko. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapauwi kay Veloso. Kita raw dito ang lalim ng samahan ng Pilipinas at Indonesia. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Sabi ng nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, kung iuuwi si Mary Jane para ikulong din, ay mas gugustuhin nila kung sa Indonesia na lang makulong ang anak dahil mas ligtas doon. Kaugnay niyan, makakausap po natin mismo si Nanay Celia Veloso ng live. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay Celia. Magandang tanghali din po. Nanay, kailan po kayo naabisuhan sa pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas? Noong isang araw lang po. Ano po yon? Isang araw lang po. Noong isang araw po. Opo. Opo. Paano nyo po tinanggap yung ganong balita? Ano po ang inyong naging reaksyon nung sinabi po nung isang araw na maiuuwi na at dito na lamang ikukulong ang inyong anak na si Mary Jane? Masaya po kami. Lalaki po kami na bunutan po ng nag-ito sa San Jose. Pero na po, ako natakot. Nag-alangan po ako, natakot. Na baka, ano po yung anak ko, hindi po siya masyadong safe dito. Pero ngayon po, gustong-gusto ko na po talaga makauwi siya. Bahala na po ang Panginoon, basta pauwiin lang po ng aking anak. May eksaktong date na bang sinabi sa inyo kung kailan po makakauwi si Mary Jane? Wala pa po, hindi pa po namin alam. Sabi po ba sa inyo ng mga otoridad paano po ang magiging siste? Saan daw po dadalhin si Mary Jane kapag inuwi sa Pilipinas? Ang sabi nga po nila, balita po namin noon, pag inilipat po dito sa kulungan daw po na sana po, wag naman na po, sana diretso na po nila dito sa bahay ko. Pero naintindihan naman po natin, Nanay Celia, na hindi po yun posible. Opo, naintindihan ko na po. Balikan po natin yung una nyo po, kasi kanina medyo hindi po malinaw, Nanay, sa nauna nyo pong interview, ang sabi nyo po ay mas gugustuhin nyong manatili si Mary Jane sa Indonesia kaysa dito ikulong. Pakilinaw nga po ulit. Opo, medyo nagkaalanganin po kasi ko dahil noon pinapasok po kami ng mga taong armado. Nag-aalangan po ako dahil como international na sindikato raw po sila Maria Cristina, baka iniisip ko baka patayin sa kulungan yung anak ko. Pero ngayon po, hindi na, basta malaga po sa akin ngayon, makauwi lang ang anak ko. Bahala na po ang Panginoon sa amin kung ano po ang balak na talaga. Nanay Celia, napaabot niyo po ba sa kumausap sa inyo, nagsabi sa inyo na makakauwi na si Mary Jane dyan po sa inyong ikinababahala na sa kaligtasan ni Mary Jane pag dito ikinulong? Yung pong mga migrante po, yung pong mga sumuporta sa kanya sa Indonesia, kaya lang, ngayon po talagang gusto ko na po makauwi ang anak ko. Wala na po sa isip ko yung nag-aalangan ako, natatakot. Hindi na po. Basta sabik na po ako makita ang anak ko.
Nung pong tinawagan kayo, ano, Nanay Celia, at yun nga, habang naririnig nyo yung sinasabi na makakauwi na matapos ang isang dekada, ano po yung nararamdaman nyo, tumatakbo po sa isip nyo nung mga oras na yon? Napakasaya po namin. Ibig po namin magtitili, maglulundag. Hindi namin alam kung tatakbo kami o ano. Hindi na po kami nakakakain tatay, pati mga kapatid. Hindi na kami nakakatulog. Tuwan-tuwa po kami lahat, lalong-lalo na po yung 2 anak niya. Oh, ano po ang sabi ng kanyang 2 anak nang ibahagi nyo po yung magandang balita? Sabi po ng mga anak, yay, eka, sa wakas, mayroon na raw mag-aalaga sa kanila. Kasi lumaki raw po sila, wala nag-alaga eh. Ngayon mayroon na raw po mag-aalaga. Alam po natin na hindi pa rin tapos ano, yung laban po ni Mary Jane at ng inyong pamilya. Pero ngayon pong makakauwi na si Mary Jane, mas tiwala na ho ba kayo na sunod na rin siyang mabibigyan po ng clemency o at tuluyan ng makakalaya? Opo, yun po talaga yung naasahan namin at kaya nagpapasalamat po ako talaga sa ating gobyerno. Kailan ho ba kayo huling nakapag-usap ni Mary Jane? Kailan po yung inyong huling komunikasyon, Nanay? Nung isang araw lang po, tumawag po si Mary Jane sa amin. Kaya lang po, wala pa po siyang alam na siya makakauwi. Hindi pa po niya alam, hindi pa po namin alam. Tumawag po siya na, Nanay, hihintayin ko dito ang pagdalaw niyo sa December 15 to 19. Yun lang po ang alam niya. Kaya inaabangan po kami sa December. Walang kamalay-malay pa, pero baka po alam niya na ngayon. Kailan ho ba ulit nakatakda na mag-usap kayo? Ano bang sabi niya? Kailan daw ho siya ulit makakausap niyo? Hindi na po namin alam. Nung isang araw lang po siya tumawag eh. Kaya wala pa po siyang alam. Kami rin po, hindi pa po namin alam noon yun eh. Nung huli niyo pong Dahil pag-uusap tumawag na... po ang migrante, tapos na po kami nag-uusap ni Mary Jane. Opo. Nung sinabi po, nung nag-uusap po kayo ni Mary Jane at inaasahan nga niya, di ba, na kayo ang pupunta doon. Ano bang napag-usapan nyo? May bilin ba siya sana? O yung may mga nabanggit ba siyang mga namimiss niyang kainin or sana'y makita? Opo. Opo. Ang sabi po niya sa amin, alagaan daw po namin sarili namin. Tapos yung 2 anak niya, miss na raw niya. At saka yung, sana makapagtago daw uli ako ng adobong baboy. Yun po lagi nihiling. Yun po ang namimiss niya, yung adobong baboy at yung mga anak. Yun po ang paborito niyang luto nyo. Opo, yung adobong baboy. Pinagtago na po namin minsan yan eh. Ay, nakalusot. Di tuwan-tuwa. Nung nakalusot, nakatikim ulit. Opo, nakalusot. Tuwan-tuwa. Pagdating po namin, nung dumating po kami doon, kinuha po niya agad, nagtatakbo na po, kinain na po siguro. That's good. Pero ito po, kahit anytime na gusto niya ng adobong baboy mo, madadalan at madadalan mo po. Kahit araw-araw. Opo. Opo. Nanay, kung sakali man na maswertehin at mas maging magandang balita, asan po ba dyan sa bahay nyo? Dyan ho ba siya titira kung sakali? Nasaan ba ang kwarto niya? May inihahanda ba kayo kung sakali man? Ayun po. Meron po. Meron. Pwede Ayun po, magiging kwarto niya, oh. Pwede nyo po bang ipakita sa amin? Sino po bang paano po ba nakatutok Okay, yung... tamo na, oh. Oo. Ayun Dito, pala. dito, Cheryl eh. Nandiyan ka pala mon Ayun. Dito po. Oo, pakita mo na yung kwarto. Ito yung kwarto. Ayan po, ayan. Ayan po yung kwarto Naka-ready niya. yung kama. Handang-handa na. Ano sanang ipangsasalubong Opo. mo na? Aircon pa. Siyempre, siguro naman po ay magkakaroon kayo ng pagkakataon talagang masalubong siya. Ano po ang ihahanda nyo maliban sa adobong baboy, Nanay? Yun po ang problema namin.
Alam naman po niyo, mahirap lang buhay namin. Hindi ko po alam sa mga tumutulong sa kanya kung ipaghahanda nila. Oo. Pero ano pong kahit na isa o dalawang putahe, ano ang ihahanda mo para sa kanya? Basta po yung gusto niya, adobong baboy at saka po inihaw na isda, okay na po. Ayun. Eh, may labang gulay. Hindi po niya hinihingi. Hindi ho na isda, adobong baboy po hinihingi. Ayun na, ay talagang ibigay natin yan. Pero panghuli, Nanay Celia, ano po ang ating mensahe sa pamahalaan at Indonesia? Maraming salamat po sa ating Pangulo at sa Pangulo po ng Indonesia, sa mga taong simbahan, sa mga attorney, migrante, sa mga media, at sa lahat-lahat po ng sumuporta kay Mergy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakaganda pong pamasko sa inyo at sa inyong pamilya, ano, Nanay? Ay, napakaganda po talaga, napakaganda. Yan po ang pinakamaganda regalo po sa amin. Sa December 13, birthday ko, yan po ang regalo. Ay, double, di ba? Birthday gift na, Christmas gift pa. Opo. Inakala nyo po ba na makakauwi pa si Mary Jane? Na magkikita pa kayo ulit or talagang makakauwi siya ng Pilipinas? Hindi po. Alam po ba ninyo na ang asa-isipan po namin ni tatay, siguro talagang ipinanganak ko lang si Mergin na doon magtitira sa Indonesia. O kaya makauwi si Mergin kung patay na. Yun po ang asa-isip namin dahil 6 na taon po, wala pong hearing na naganap. Tahimik na tahimik. Ay, paano po kayo naging matatag? Paano nyo po napanatiling matatag at patuloy yung pananalig nyo na paniniwala nyo na may mangyayaring maganda kay Mary Jane? Kay Mergin po, siya po nagpatatag sa amin at saka sa 2 anak niya. Yun po nagpatatag sa amin. Eh, si tatay, kamusta? Bigla po siya lumakas mula nung nalaman na ganito po si Mergin makakauwi. Nawala po ang mga nararamdaman. Nandyan po ba siya? Opo, andito po. Eh, pwede ho ba nating ano po ba siya, komportableng makausap? Kahit kaunti. Oy! Ay, ano bang pangalan Opo, ni ito po. tatay? Ito, tatay daw, kausapin ka. Oo. Cesar Veloso po. Ay, Cesar Veloso po. Tatay Cesar, si Cheryl po. Abay, ano po ang inyong pakiramdam na bago raw po magpasko, makakauwi daw po si Mary Jane? Naku, maraming salamat po. Talaga po yan po ang hinihintay namin simulat sa pulpa po. Oo. Abay, sabi po ni Nanay Celia, bigla ka daw lumakas. Noong kwan po, nasa gitna po ako ng bukid, talaga pong may tumawag sa aming migrante na international na nag-announce na daw po ang ating mahal na Pangulo na pauwiin na po si Mary Jane. Doon pa lang po talaga pong masaya na po ako. Anong ginawa nyo po sa gitna ng bukid nang malaman nyo yon? Huminto po ako. Ala na po, talaga pong parang nasyak na po ako dahil tumawag nga po yung international, migrante international na, ayun nga po, nag-announce na po ang ating mahal na Pangulo na uuwi na si Mary Jane. Talaga pong yung mga tuhod ko nangangatog po. Talaga pong, Ano po na lamang ang ating mensahe po sa ating pamahalaan at sa Indonesian government, tatay? Ang mensahe ko po sa ating mga mahal na Pangulo, lalong-lalo na po dun sa Indonesian, na nagpapasalamat po ako sa kanila at itong taon po na ito, nagdesisyon na po sila na pauwiin na po ang aking anak dito sa Pilipinas.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Sige po, marami rin pong salamat sa inyong oras at tayo po, ang buong bansa ay kasabay niyong maghihintay sa kanyang pagbabalik at umaasang makakuha po siya ng hustisyang nararapat para sa kanya. Maraming salamat po. Ayan, salamat po, Tatay Cesar at Nanay Celia Veloso, ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. At sa puntong ito, magkakausap naman po natin si Attorney Edre Olalia, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Ay, magandang tanghali ulit, Cheryl. If I may call you so, ha? Opo, abay kakakausap ko lamang po sa mga magulang ni Mary Jane at talaga pong tuwan-tuwa naman dito po sa balitang ito. Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa ating pamahalaan at sa Indonesia kung kailan ang posibleng pag-uwi po ni Mary Jane, Attorney Olalia? Oo, narinig ko yung panaya mo. Nagutom nga ako sa usapan yung sa adobo. Adobong baboy, oo. But anyway, Opo. hindi pa kami hindi pa kami nagko-coordinate because I understand, naunawaan naman namin na medyo ang tawag dito sensitive, no? Yung pag-uusap ng magkabilang pamahalaan. Hindi pa kami privy, ika nga, no? Kasi political, diplomatic approach itong ginagawa ng ating pamahalaan. So wala pa kaming detalye, maliban lang sa alam na natin sa publiko. May idea din po ba tayo, kasi wala pa nga pong pag-uusap, pero kung paano yung magiging proseso, saan dadalhin si Mary Jane, pag-uwi sa Pilipinas? Sa totoo lang, wala talaga kasi kakaibang Cheryl, kakaibang sitwasyon, novel nga ang tawag ko, no, or unique, no. Wala pa akong karanasan o alam na ganito yung pangyayari na ililipat. Yung napatawan na ng death sentence sa ibang bansa, iuwi sa bayan niya para ipagpatuloy ang sentensya. Wala naman death penalty sa atin ngayon. So ako lang, binivisualize ko lang, no, without preempting, that ayaw namin pangunahan, no. Pero ang possibilities, ganito naman ang range. Ang possibilities naman ay ang pinakamaganda yan, bago pa ilipad si Mary Jane, magdeklara na kagad si Presidente Marcos Jr. ng clemencia, no? Kaya hindi na siya kailangan na ituloy sa anumang piitan. Ang hindi magandang posibilidad ay idiretso siya sa kulungan, tapos ay ipagpatuloy ang sentensya niya, pero hindi siyempre kamatayan, kundi yung tinatawag ika nga na habang buhay na 40 years, no? Pero meron din mga posibilidad sa gitna niyan, no? Pwedeng bawasan, pwedeng bigyan ng pardon, no, conditional. So hindi pa natin masabi, masyado pang maaga. Nag-uusap tayo magkabilang kami. Attorney, posible bang, depende po yan sa kasunduan ng ating dalawang pamahalaan na pwedeng sabihin ng Indonesian government, pagdating sa inyo sa Pilipinas, kayo na ang bahala kung anong gagawin. Kung bibigyan ng clemency or ididiretso pa sa kulungan. Or pwede rin sabihin ng Indonesian government na pauuwi namin si Mary Jane provided na itutuloy niya yung sentensya sa kanya. Pwede pong sila ang magbigay ng ng condition. Siyempre, siyang pwede magbigay ng condition kasi na-convict si Mary Jane sa balangkas ng legal system, legal judicial system ng Indonesia kasi di umano doon nangyari yung krimen, di ba? Doon siya na nilitis. Pero Cheryl, noong nagbigay ng pahayag, press statement yung Indonesian Ministry, Coordinating Ministry ang tawag din. Nandun mismo, no, sa isang pahayag na nung panahon na yon, no, isang linggo na kalilipas, kinokonsidera pa lang nila, no. Ngayon, umaga sinabi na ni President Marcos na uuwi na nga, detalye na lang. Kanina nabasa ko rin, sabi ng DFA, sana bago Pasko. Pero ano man, doon sa press statement, April 13 yata, kung hindi ako nagkakamali, sinabi na mismo ng Indonesian Ministry na kapag nailipat na si Mary Jane sa Pilipinas, inililipat nila, hindi ang jurisdiction. Ang inililipat nila, una, ang kustodiya. Ibig sabihin,
yung physical custody Mary Jane. At malinaw doon nililipat na nila sa Philippine government ang kapasyahan kung bibigyan siya ng sa English remission or clemency. Malinaw. Ibig sabihin, that early, 1 linggo nakalilipas, sinasabi na ng ministro, o sige, okay lang sa amin na ilipat sa inyo, tapos bahala na kayo kung ano ang pasya nyo. Basta kami, as far as we're concerned, convicted na siya as a death sentence. Ang nangyari niyan, may unique na situation, katangi-tangi, kakaibang sitwasyon. Wala tayong death penalty. So, hindi mo mapapataw ang death penalty sa kanya na wala naman sa ating batas. No? So, malinaw na merong pagkakataon ang ating panglaan, bigyan siya ng clemency. At yun nga po ang kaninang inaapila, ang mensahe, apila ni Nanay Celia sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana nga ay mabigyan ng clemency. Well, hihintayin po natin yung kanyang pagbabalik at titingnan natin. I'm sure pag-aaralang maigi po yan ng ating gobyerno kung ano ang kanilang magiging desisyon. Pero Attorney Olalia, hanggang ngayon din po ay pending yung human trafficking case laban sa recruiters ni Mary Jane. Ano na po ba ang nangyari? Ano pong update at ano ang sunod niyong legal action kaugnay po nito? Opo, hindi lang human trafficking, Cheryl, illegal recruitment at estafa. Kasi nagluwal sila ng pera para nga doon sa biyahe. But anyway, pending pa siya sa Regional Trial Court sa Nueva Ecija. Ang naiiwan o natatangin na lamang na hakbang ay itong nabinbin na pagkuha ng kanyang testimonya. Bago pa pumutok itong development makaraan ng 1 linggo na handa na at kinukonsidera ng Indonesian government ang paglipat ng kustodiya, ay dapat sa Indonesia jail kukunin yung kanyang testimonya. Ngayon, ano ang mangyayari sa harap ng kaganapan na to? So, dalawa ang posibilidad. Kung nasa Indonesia pa siya at natakda na ang petsa ng tinatawag na deposition o testimonya, pwedeng kunin na sa Indonesia yung testimonya niya. Pero kung nailipat na siya, ay mas maganda kung dito. Bakit kanyo? Kasi hindi na kailangan lumipad pa ang ating West, ang mga abogado, maghahanda pa sa preso doon. Mas maganda na dito na mismo sa sa katunayan. Totoo lang, ngayon ko lang naisip pala to, Cheryl, kung nakalaya na siya, mismo siya pwede mag-testify na sa korte personally. Oo, bakit pa kailangan mag-deposition, di ba? Kasi ang deposition ay alternatibo lamang doon sa pagkakataon na hindi siya pwede mag-testify in person. Kung nakauwi na nga pala siya, bakit pa kailangan pa mag-deposition? Ihaharap namin siya sa korte para ma-cross-examine tapos makita ng husgado kung kapag-ipaniwala nga ang kanyang version na nangyari sa kanya. Sa bilang pagiging abogado at sa legalidad at doon sa posibleng pagdedesisyon na pagbibigay ng pamahalaan ng clemency, may bearing po ba itong kasong ito? Ay, oo. Oo, may bearing. Kung hindi man legally, kasi, bakit sabi ko hindi man legally? Kasi final na po kasi yun sa Indonesia. Final in conviction. So, hindi na mapapalitan yan. Kaya ang epekto na lang yan ay moral and political kasi nga, dagdag na batayan yan para mabigyan siya ng clemency. Ay, yung nga pala, mismo yung korte sa Pilipinas, nagsabi na biktima siya. Bakit hindi na lang natin, dagdag kasi may mga nabanggit na ako mga batayang makatao, di ba? Humanitarian grounds. Tapos, siyempre, sa mas malawak na pagtingin, mapapatunayan din natin sa pamamaraan ng ating justice system sa puntong ito, sa issue ito, na nabibiktima yung ating mga kababayan, yung kanilang kamangmangan, yung kanilang kahinaan ng mga sindikato. Kailangan talaga matugis yung mga sindikato, hindi lang yung nakakulong ngayon, kundi pati yung international syndicate. So magiging hudyat yan para pa mahabol natin yung mga talagang walang kaluluwa talaga yung mga taong yan, no? Kaya talagang pinagpakanulo yung mga inosenteng tao, no? Biruin mo, muntik ng ma-firing squad ng ating kababayan na walang kamuang-muang. Panghuli na lamang po, on behalf of the family ni Mary Jane, ano rin po ang ating apila sa ating pamahalaan bilang legal counsel po ni Mary Jane Veloso?
Ay, kaisa kami, siyempre, ng nila nanay, tatay, yung dalawang binatilyo na ngayon, kasi ilang years na, no? 14 years na, na kagyat na, bigyan na natin ng hindi lang katarungan, kundi yung sa konkreto, yung clemency, absolute pardon na natin, huwag na natin idiretso sa kulungan. Na, na siya, nag-suffer na siya, no? Nang matagal, yung trauma, mental, yung pagka ulila niya, no? Ng mga anak niya, sa nanay nila, may sakit siya. Tapos yung punto na siya ay walang kinalaman sa droga na pinabitbit lamang sa kanyang maleta. So nananawagan kami, kaisa namin, yung na bigyan na natin ng kami siya ating kababayan. At sana hindi na maulit kasi 1995 nagkaroon tayo ng floor contemplasyon naghahabol na naman tayo noon sa kasamaang palad nabitay yung floor kung naalala ninyo, di ba? Opo. Domestic health care din yun. Mabuti to, kasi practically dahil meron ng kasunduan na transfer of custody, hindi na mabibitay si Mary Jane. Hindi na siya mabibitay. Yun ang dulo niyan. Yun ang dulo niyan. Sa lahat ng sinabi natin ang dulo niyan, na-save na natin ang buhay ni Mary Jane. Panghuli na lamang po, naalala ko ng pahabol. Pag po i-release na, pauwi na dito si Mary Jane, kailangan po ba or magre-request po ba kayo na mayroon man lang from side po ni Mary Jane na representative na kasamang susundo sa kanya tapos pauwi? Ay, oo. Sa katunayan, kausap ko si nanay kanina, no? Kaninang umaga. Opo. Ang kahilingan niya ay masundo nila Okay. yung mag-asawa at yung binatilyo. At may dagdag pa niya, sabi niya, baka pwedeng may sumamang NUPL. Opo. Kasi nakakalakas ng loob daw nila pag may kasama silang nakakaalam ng mga pasikot-sikot. Siyempre, handa naman kami. No? Makailang beses na rin naman kami nakapunta at bumisita kay Mary Jane mula pa noong 2015. So yan po ang iapila at hihilingin din ng pamilya ni Mary Jane sa ating pamahalaan. Bahala na po ang pamilya niya. Pagpapasyal na po nila. Basta kami, handa po kami ano. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Edre Olalia, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso.